Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po'y binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay propesiya ng paghukom ng Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Diban, pumuputing balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 13, talatang 7 hanggang 8, ito po ang mensahe. Huwag kayong mabagabag kung makarinig kayo ng alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Dapat mangyari ang mga bagay na ito, ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikidigma ang bansa sa kapwa bansa at kaharian sa bawat kaharian. Lilindol sa iba't ibang dako at magkakaroon ng tagutom. Ang mga ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap. At pagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 13, talata 14, talata 19 hanggang 20, ito po ang mensahe. Makikita ninyo ang kalapastangang walang pangalawa na nakatayo sa dakong di dapat ilagyan nito. Sapagkat sa panahong yan, ang tao ay magdaranas ng napalaking kapigatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos sa sanlibutan. Hanggang sa ngayon, at hindi pa mararanasan pa kailanman. At kung hindi pa iligin ng Diyos sa panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiiplihin niya iyon. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 13, talatang 24 hanggang 27. Ito po ang mensahe. Pagkatapos ng mga kapigitiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susubuin niya ang kanyang mga anghel. At sa apat na panig ng daigdig at titipon nila ang lahat ng mga hinirang Diyos mula sa lahat ng dako. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 4, talata 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, tinig ng aranghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhay muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay kanyang titipunin sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa mga pauwirin ang Panginoon sa gayon makapili niya tayo magpakailanman. Pagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 6, talatang 17. Ito po ang mensahe. At sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol ng malakas, ang araw ay naging itim, tulad ng damit na panluksa. Naging kasimpulan ng dugo ang buwan, nalaglag mula sa langit ang bituin gaya ng pagkalaglag ng tunaban. Tubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Tutuloy po natin sa pahayag, Kabanata 7, talatang 13 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Nang hipa ng ika-6 ng anghel ang kanyang trompeta, narinig ko ang isang tinig na nanggaling sa mga sulok ng banang ginto na nasa harapan ng Diyos. Sinabi nito sa ika-6 ng anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin ang ikatubahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw at buwang taong ito. Ipagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Pinahintulutan ng halimaw na maghambog. Lumait sa Diyos, maghari sa loob ng 42 buwan. Nilait nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos at ang lahat ng naroroon. Binigyan siya ng pahintulot na digmain at talunin ng mga hinirang ng Diyos at ng karapatang mamahala sa bawat dili, bayan, wika at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa tao ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, pagmula pa ng likhain ang sanlibutan.
Pagpatuloy po natin sa pahayag, Kabanata 11, talatang 11, mga 21. Ito ko ang mensahe. At nakita ko nagkatipon ng halimaw ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo upang digmain na nakasakay sa kabayo at ang hukbo niya. Nabiyag ang halimaw, nabiyag din ang bulang propeta na gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ang ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda. Nang halimaw sumamba sa larawan ito. Ang dalawang ito ay inihagis ng buhay sa lawa ng nabiliyab na supre. Ang kanyang nakbo ay pinatay sa tabak at na lumalabas yung bibig ng kabayo na nakasakay sa kabayo at nagsawa ang mga ibon sa kakakain ng kanilang mga bangkay. Ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelism. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at kayo din po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na propesiya ng paghuhukom ng Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Yan. Nais pong ibabat sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa banal na Panginoon Jesucristo ang kanyang gagawin sa takdang panahon. O ito yung propesiya ng Panginoon Jesucristo na magsasagawa siya ng paghuhukom. At ano ba itong mga mangyayaring ito? Sa itinakda niyang paghuhukom na isasagawa niya sa mga tao. So ngayon ay bago mangyari ang sinasabing paghuhukom na ito, ay magkakaroon ng labanan sa iba't ibang mga bansa, yung mga bansa, kapwa bansa, kaharian sa bawat kaharian. At magkakaroon ng mga kabalat ng mga sakuna, kagaya ng lindol, o iba't ibang mga sakuna. So, yung mga mangyayari na yan, ay diyan mapapahirap yan sa mga tao. Pero simula pa lang ng paghihirap yan. So, ngayon, after nyan, ay magkakaroon ng kapayapaan. So, yung gagawa ng panlilinlang yung 666. Ito ay isang hari na gagawa siya ng panlilinlang sa mga tao para magkaroon ng kapayapaan. So ngayon ay yung kapayapaan na yan ay kanyang after 3.5 years babawiin niya. So itatakda niya yung sarili niya bilang Diyos. So doon magsisimula ngayon yung kanyang paghahari. So kanyang magkakaroon ng kaguluhan yan at pinahintulutan siya na digmain yung mga bansa at mga lipi para masakop niya. So ngayon, sa simula ng kanyang pag-reign na yan at kaguluhan ng mangyayari at pagsakop niya sa mga bansa ay ang Panginoon Diyos ay saka diyan mangyayari yung ika-6 na tatak, yung pagbagsak ng pagpula ng buwan at pagpula ng buwan at noong eclipse, malalaglag yung mga bituin. So ngayon ay kapag nangyari na yan, ay yung mga buhay, tayo mga nadatnan, halimbawa yung tayo mga buhay sa mga nangyayari na yan, ay at yung mga buhay at yung mga patay, bubuhayin yan, iakyat sila sa langit. So yun, iakyat sila sa langit yung buhay na para sa gayon ay hindi na maranasan ang tuluyang paghahari ng mga demonyo at paghihirap na gagawin ng mga demonyo para pagharian yung isang katauhan. At sa gayon ay makaiwas din sila doon sa gagawing paghuhukom ng banal na Panginoon Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya, sa mga hindi nananalig sa Kanya, at makakaisa ng mga demonyo sa Kanyang paghahari. So ngayon ay doon ilulunsad ngayon yung 7 trompeta. So paglunsan niya ng 7 trompeta, ang gagawin niya ay i-devastate yung 1/3 of the earth. Lahat, 1/3 of the earth i-devastate. At 1/3 of the humanity papatay ng mga anghel. So yung papatay siya nung anghel na nakagapos doon sa Nilo Euphrates. Palalayain yung papatayin doon
1/3 of the humanity. So, bali 1/3 ang didebastate sa 7 trompeta. So, after nun, tuluyan na maghahari yung mga demonyo. So, paghahari niya ay masasakop nga ang lahat at ang mga tao ay yon magkakaroon ng mangyayari na tayo ay yan nga yung mga tatatakan yung mga tao ng mga 666 ganyan at yung mga tao ay para tatalunin niya yung mga hinirang sasakupin ng mga 666 at saka paghaharian ng lubos ng demonyo yung mga tao. So ngayon, after niyan ng 3.5 years, gagawa uli ng huling salot ng paghukom ang banal ng Panginoon Diyos bago dumating ang Panginoon sa Kristo. Yung magpapadala pa siya ng mga salot para sawatain ang yung 2/3 na natitira, yung lang mga sa 2/3 na natitira at mga demonyo na yan, kanyang sasawatain. So after nung huling salot o yung pot ng Diyos, darating ang Panginoon sa Kristo para digmain yung 666. So yung 666 ay tatalunin at yung apo niya tatalunin ng Panginoon sa Kristo at yung 666 at saka yung isang halimaw itatapon sa impyerno. Si Satanas naman ilalagay sa kalaliman and then maghahari na for 1,000 years sa Panginoon sa Kristo kasama yung mga binuhay na mga patay at saka yung maliligtas na mga tao na tinipon ng Diyos na yung mga tao mga maliligtas. So sila ay hindi makararanas ng paghahari ng demonyo at saka noong devastation na gagawin. At syempre hindi sila kasama syempre doon sa 1/3 na papatayin sa buong mundo. So yun. So ngayon ay bababa sila at kasama sa maghahari sa loob ng 1,000 years. For the 1,000 years, maghahari silang lahat. So kaya yun ang pinakamaganda na mangyayari sa atin kung tayo ay mananatili sa pananampalataya. At kung mananampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo, maaari makakaisa tayo doon sa 1,000 years na yan. Makasama tayo doon sa bubuhayin or doon sa hindi mamamatay. Kung mangyayari sa panahon ngayon yan, so maaaring hindi tayo mamatay at makasama tayo doon, makakasama tayo sa 1,000 years. Isipin mo, ay kapag nangyari na yung sinasabing pag ng demonyo ay yung 666 kapag halimbawa nagdeklara na yan at nangyari na nga yung huling pag-imagsik, so ang Panginoon Diyos ay magsasagawa na ng paghukom. Ngayon ay tayo ay maaaring maligtas kapag hindi tayo masama magharian ng demonyo. So pag naligtas tayo, kasama na rin tayo sa 1,000 years sa tuluyan ng pagbabalik. So ngayon ay merong mabubuhay pa dyan 2/3 tsaka yung mga ibang hindi natatakan at may mga nakasama sa aklat ng buhay. So maaaring sila ay hindi sila yung paghaharian pa naman ng Panginoon Diyos at yun nga mga iniligtas niya. So mapapatuloy yung buhay for 1,000 years. And then after 1,000 years, palalayahin si Satanas. At sa patuloy na pamumuhay, marami pa maluloko si Satanas. Lalabanan pa ang Panginoon sa Kristo at ang Panginoon Diyos. So sila itatalunin sa loob lamang ng isang oras ng Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo. So after matalo sila sa loob ng isang oras, doon na mapaparam na ang langit lupa at muling bubuhayin yung lahat ng mga patay. Yung maliligtas, makakasama doon sa gagawing bagong langit lupa at bagong Jerusalem. Yung mamamatay, itatapon sa impyerno. So ganyan lang kasimple yun. So ganyan na mangyayari sa sa mundo, sa ating mga tao pagdating ng takdang panahon ng paghukom. Kaya sa pamumuhay na ito, mangyari man yan sa panahon ito o hindi, i-maintain natin yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos at tayo ay makasama sa kaligtasan na yan. So kung tayo makakasama, syerte, kung makasama tayo sa 1,000 years, mabubuhay tayo 1,000 years. Hanggang sa tuloy-tuloy na yun. Or else, ang mangyayari sa atin, pag tayo ay hindi nakasama doon sa niyakit sa langit na mauna, at tayo natira, kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon, Diyos hindi tayo nakasama roon, iiwasan natin yung mga demonyo o lalabanan natin, yung 666, para hindi tayo matatakan sa noo. Kasi kung persahang tatatakan tayo, ay maaaring tayo ibihagin, tayo ay patayin sa taba, o patayin yung mga ayaw patatak, or ikulong. Yan, ganoon naman yung mangyayari.
So ngayon ay para iwasan sila. At saka hindi ka makakatransact sa panahon na yan. Hindi ka makakabili. So yung 666 patatatakan eh. So hindi ka makakabili sa panahon na yan. Kaya yan ang malaking problema. So ngayon mabigat na paghihirap ang daranasin ng mga tao kapag nangyari yung paghuhukom na yan. So yung devastation ng Panginoon Diyos at saka yung paghahari ng demonyo ay may iwasan niya nung may aakyat nila sa langit, pero mararanasan niya ng mga tao matitira at maging maliligtas pa rin na matyaga silang malalampasan yan. Sila naman ay hindi mapupuksan ng mga anghel kasi nga iiwasan sila ng mga anghel sa pitong trompeta sa pagpuksan noon. Yung may mga tatak ng Diyos ay nakasari sa aklat ng buhay, hindi mamamatay yon. Hindi sila pupuksain ng anghel. Doon sa one-third of the napapatay ng mga anghel at they devastate, hindi sila pupuksain. Pero kahit man but yung meron din mga hindi maliligtas na hindi rin papatayin. So may ititira doon sa mga masasamang tao at mga sumasama sa demonyo. May ititira sila. At yung mga taong yung mga tao nga na mga maliligtas pa na makakasama doon sa paghuhukom na yan, sa 7 trumpets na yan, na devastation hanggang doon sa pagbabalik ni Panginoong Jesucristo. But malad yung mga unang nabuhay at saka yung mga hindi mamamatay nasa simula. So ganun yung mangyayari sa buong mundo. Kaya ngayon tayo ay maging hain na buhay sa Panginoon Diyos, maging makatarungan tayo at pagdating ng pag-uusga ng Panginoon Diyos, makatarungan tayo na nasunod yung balita, hindi niya tayo ay maisa sa kaligtasan. Di ba? So yun. Kaya, halimbawa ngayon, ito yung sa magandang mensahe, lalong-lalo na sa nangyayari sa mga Pilipinas na naganap yung korupsyon. So, yung mga tao ngayon ay nagpapalaganap ng katarungan. So, ito yung magandang bagay, yung pagpapalaganap ng katarungan, na tayo ay, ito yung malaking bagay para sa kaligtasan natin. Ito yung magandang gawa na ginagawa natin para tayo ay magandang kabutihan na iusga sa atin ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay mayroong kabutihan na nagawa. So, maaaring ito ay magbigay sa atin ng daan para tayo ay bigyang kaligtasan. So ngayon, kung halimbawa, dumating itang ng panahon na kung tayo man ay halimbawa yung mga nag-arali ngayon na laban doon sa mga korupsyon, kung halimbawa yung dami na yan ay hindi man sila yung nakasama sa iakyat sa langit, so mangyayari pa rin ang mga ganyang klase ng mobilisasyon kapag naghahari na yung demonyo. Siyempre, re-refill yung mga yung mga natira. So, andyan yung kabinet ka ng digmaan, labanan, yung protesta, laban doon sa civilization. Pero mag-aariyan pa rin yan na, siyempre. So, marami magre-refill sa kagaya ngayon. So, kung re-refillan mo yan, so magre-refill din yung yung matitira. Ano na, halimbawa, yan, yung mga matitira. So, magre-refill marami pa rin. So, ngayon, ay, yan ay yung mga tao na mga halimbawa, mga ganyan yan ay re-refill, magkakaroon pa rin ng mga ganyan kilos protesta laban doon sa mga 666 pagdating ng takdang panahon na kung siya pag-ariyan ng mundo. So, syempre, re-refill natin yan. Magkakaya sa tayo, lalabanan natin siya. So, yan. Ang gagawin nga lang ng 666, syempre, either patayin niya or ikulong yung mga tao sa kung halimbawa nagre-reveal sa kanya. Ganun ang gagawin ng 666. Kaya tayo ay maging matatag, panatilihin natin ang pananampalataya sa Panginoon Diyos at tayo ay mabuhay ng mabuti ayos sa mga para tayo ay makasama sa maligtas pagdating ng takdang panahon. So, yun. So, yun sana ay nagabayan naman kayo ng Bible-Life Promotion sa inyong spiritual na pumuhay at tayong lahat ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. Mula dito sa ating binahaging ito at ating tayo ay mayroong kaalaman sa mangyayari sa atin pagdating ng takdang panahon. Kaya ito pamumuhay natin na hindi tayo dapat magpatumpik-tumpik na sa paggawa ng mabuti. Kailangan wala tayo sayangin ng oras, i-doing the good. Huwag tayong gumawa ng masama. Kasi dito rin sa pamumuhay na ito, pwede rin tayong mapahama kung tayo gumagawa ng masama. So ngayon, kapag namatay ka na masama ka, so yung chance mo sa pakaligtasan ay maliit. Diba? Kung masama kang mamamatay. So yung chances mo para bigyan ka kaligtasan ng Panginoon Diyos, maliit kasi kaya ka namatay dahil pinuksa ka ano ba, criminal ka, pinatay ka ng pamahalaan, napatay ka ng pamahalaan sa paglaban mo sa kanila. So ikaw ay maaaring slim yung chances mo kung gumagawa ka ng krimen. Halimbawa, corrupt ka, lumabang ka pa sa pamahalaan, makukulong ka or namatay ka na masama ka, so maliit yung chances mo na maligtas ka. So kaya
Kaya tayo ay magabayan tayo ng mabuting balita sa buhay natin ito para tayo malaking chance sa pamumuhay na ito na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So kaya huwag tayong patupik-tupik sa pagtubad ng mabuting balita, mamuhay maka-spiritual, makatarungan, para tayo ay maligtas sa takdang panahon. Malaking chance natin na maligtas sa takdang panahon kung susunod natin ng mabuting balita. But still, ang ating makapangyarihan Panginoon Diyos, Panginoon Kristo pa rin ang mag-uusga pagdating ng takdang panahon. So wala sa ating mga kamay ang pag-uusga. So balit tayo ay mayroong aral, mayroon tayong gabay kung paano tayo maligtas. So we have a chance in abiding and following God, Lord Jesus Christ, in faith in Him. So malaking chance natin in faith in doing the good from the guidance to us. So kapag naisa buhay natin yan, nanampalataya tayo, malaki yung pag-asa natin sa kaligtasan spiritual. So kapag nangyayari yun, so yun, yung sinabi natin kanina na paghukom na maaaring mangyari sa atin sa panahon ngayon or sa susunod na panahon, magandang chance for the kaligtasan. So ngayon, ang masama kapag ikaw yung masama, ay buhay ka ngayon, masama kang tao. Isa ka dun sa one-third of the world, papatayin ng mga anghel. Di ba? Papatayin ng mga anghel, one-third of the world, di ba? Isang mabigat na, di ba, pagpapsayo, di ba? Hindi lang sa suka na mamamatay yung mga tao. Hindi lang yung, ibabagsak na mga gagawing devastation. Hindi lang doon mamamatay ang tao, doon sa mismong pupuksayin sila ng mga anghel na kakalagan sa iyo ng praise. So, yun. So, sana ay, yun. At muli ay, sana nagabayan kayo, magkaroon kayo ng malaki pag-asa sa kaligtasan spiritual at isabuhay natin ng mabuting balita. At muli, tayo na nampalataya ng paggabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. Pagmimilagro, presensya sa mga oras na ito, gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan. Ang kanyang presensya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Maliwanagan ang sangkatauhan mula sa bansang Pilipinas at kayo ay ating mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at sa buhay ng mabuting balita. So, yun. At yung sa mga iba't ibang mga reliyon, kayo'y maliwanagan ni Banal na Santa Maria, magkaisa tayo sa interfaith unity. Unawain natin yung ating mga reliyon para maiwasan natin yung mga sigalutan, hindi magkakaunawaan na uwi sa karahasan, digmaan, awayan. Bagkus, kung tayo'y nagkakaisa, nagkakaunawaan sa interfaith unity, hindi tayo magpapairan ng kapayapaan, pagkakaisa. Magpapairal tayo ng pagmamahal, ng pagtutulungan, paggabay sa common good, sa mga kapamahalaan. Sa gayon, tayo ay nakakaroon ng respetuhan sa gabay ng common good, kagaya ng human rights. So we respect each other's belief from the human rights, from the governance, from the common good or legal sa international at bawat mga bansa na pinatutupad ng mga pamahalaan. So sa pamamagitan niyan, ay nakakaunawa ng bawat mga reliyon including common good, and of course with us in the interfaith unity ng bawat mga reliyon. And then, doon sa CBCP, Vatican Church, patuloy kayo maliwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy nyo ang pagbuknori ng sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa bansang Pilipinas at sa Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayo umaasa na ng palataya ng gabay ng kaliwanagan. Kapangyarihan ng Panginoon Diyos, pagmimilagro ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at ng Banal na Santa Maria. Na tayo palagi niyang gabayan ng kanyang kapangyarihan, pagmimilagro, presensya sa ating pamubagi ng mabuting balita. Lalo na sa paggabay natin sa kapamahalaan. Gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan in guiding the government. Ito yung maliwanagan. Ito ay magabayan natin ng iba't ibang paghimalaan pamahalaan para ito ay mamahalan ng mabuting matuwid. At yung mga kapamahalaan, maliwanagan kayo, ni Banal na Santa Maria. Tugunin niyo yung marapatan. Kayo ay mamahalan ng mabuting matuwid, patas na hustisya at karapatan ng tao. Tugunin niyo yung karapatan, tugunin niyo yung karapatan ng tao at patas na hustisya at sa gayon yung mamamayan ninyo ay makikinabang sa inyong pamamahala at makapumumuhay sila ng makayapa at maunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at iba't ibang mga kanilang pinaniniwalaan. So yun. Muli, sana ay patuloy tayong pagpalain, protektahan ng banal na Panginoon Diyos, at sama-sama tayong mabuhay ayon sa mabuting balita. Maganda nga po sa inyo lahat, God bless you. At sana ay pagpalain ng proteksyon yung mga nagsasagawa ng kilos protesta ngayon, yung nagsagawa ng kilos protesta at nagsasagawa pa,
at mangyayari pang para sa katarungan laban doon sa mga naging kurap sa pamahalaan upang ito ay magkaroon ng mabuting pamamahala, umiral ng mabuting pamamahala at yung mga kurap ay sila ay mabigyan ng manapatan ng patas ng justisya. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.